Magandang araw po sa atin lahat. Ito po si Warren Chua, ang inyong pong host dito sa Manatili kay Kristo. Ang subject po natin ngayon ay ipapakita natin ang biyaya ng Panginoon o the grace of God na mas hihigit pa kaysa sa pangitain o pahayag ng Panginoon, the vision and revelation of the Lord. Ang text po natin ay mula dito sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10. Babasahin ko po sa English Standard Version. So to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, or sa Tagalog, tinik sa laman, a messenger of Satan to harass me, to keep me from being conceited. 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. Verse 9. But He said to me, My grace is sufficient for you. Or sa Tagalog, sapat ang aking biyaya. For my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Ang bibigyan po natin ng pansin ay ang biyaya ng Panginoon, which particularly makikita natin sa verse 9, 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Which sa English po ang sinabi, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Dito po sa versikulong ito, si Apostol Pablo, binibigyan niyang diin ang biyaya ng Panginoon, which is sa English po ang grace. Sabi po ng Panginoon sa kanya, My grace is sufficient for you, or ang biyaya ko ay sapat sa iyo. Sapat sa kanya kumpara sa kanyang pwede niyang pagmalakihan, which is ang pwede niyang pagmalakihan dito po sa verse 7, yung surpassing greatness of revelations. Pinakita po ni Apostol Pablo mula sa verse 1 hanggang sa verse 4 ang kanyang detalye ng surpassing greatness of the revelation. Ito po ay nilalaman ng visions and revelations dun po sa verse 1. Sabi po dito, I must go on boasting, though there is nothing to be gained by it. I will go on visions and revelations of the Lord. At dinescribe po niya ano yung visions at revelations na ito. Sabi niya, ito po yung I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Sa ikatlong langit. Yung po ang dinidescribe niya sa verse 3, yung mismong paraiso ng Panginoon. Yung kalangitan, yung kaharian ng Panginoon. Although, sinabi po niya dito na may kilala siya, parang pinapanggap niya na hindi siya, pero later on, pinakita rin niya na siya rin yung taong yun. At ito po yung pwede niyang pagmalakihan, ang vision, yung nakita niya ang revelation sa kanya, pinakita sa kanya ng Panginoon ang ikatlong langit, ang mismong kalangitan ng Panginoon, ang kanyang kaharian. Ngayon, alam po natin na hindi po araw-araw nangyayari yan. At alam po natin na special ang treatment ng Panginoon. At dahil dito, pwede siyang magmalaki. Pwede niyang sabihin na ako ay special na tao. Dahil ipinakita sa akin ng Panginoon ang kanyang bahay, ang kanyang kalangitan, ang kanyang kagandahan na hindi niya pinapakita kahit kinino. At pagtitignan po natin sa Lumang Tipan, wala po tayong nakikitang ganong klaseng testimony kahit sa mga propeta na nakaabot doon sa ikatlong langit na katulad ng experience ni Apostol Pablo. Samantalang ang bayan na Israel, madalas napapakita nila sa sarili nila na sila ay espesyal dahil sila ay pinili ng Panginoon. Ang bayan nila ay pinili ng Panginoon.
Ngayon, ang akala nila, pinili sila dahil sila ay marami, o dahil sila ay malakas, o dahil sila ay espesyal. Pero hindi. Pinakita ng Panginoon sa Deuteronomy na pinili niya sila dahil mahal niya sila. Minahal niya ang bayan, hindi dahil sa marami sila o dahil malakas sila. In fact, konti lang sila at mahina sila kumpara sa mga ibang bayan. Pero pinili sila dahil yan ang pinili ng Panginoon Diyos. Hindi po dahil sa kanilang kalakasan, kanilang talento, kanilang kagaling. Pero dahil po yun yung pinili ng Panginoon. Kamukha din dito sa experience ni Apostol Pablo. Dito po makikita natin sa 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 4. Ang pinakita ni Apostol Pablo kung paano niya na-experience ang kagandahan, ang katalinuhan, ang mga bagay na pwedeng pagmalaki, ang mga bagay na pwedeng sabihin sa mga tao at mabilis na makinig sa kanya. Pero iba ang plano ng Panginoon. Napakita niya sa 1 Corinthians chapter 1 to 2 na hindi po sa signs, hindi po sa galing ng salita, hindi po sa mga milagro na papakita ng mga apostol o mga disipulo para ma-convince ang tao, hindi po sa husay ng presentation, sa galing ng oratorical speech nila para ma-convince nila ang mga tao sumunod kay Kristo. Hindi po. Ang pinapakita ni Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 1 and 2 ay yung gospel ng Panginoon ay hindi nagdedepend doon. Sabi po ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 1, "When I came to you, brothers, I did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear and much trembling, and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, so that your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God." Dito po makikita natin na ang emphasis ni Apostol Pablo, hindi yung talino ng tao, hindi yung galing ng tao, pero yung wisdom ng Panginoon, which is different. Ang talino ng tao o ang lakas ng tao ay base sa kanilang sistema. Pero pinapakita ng Panginoon Diyos, iba ang kanyang sistema. Ang kanyang kalakasan ay ang kanyang anak na nakapako sa krus. Ang kalakasan ng tao ay yung taong maganda ang pananamit, nakaupo sa trono, nakatira sa palasyo, mayaman, may mga iba-ibang negosyo, mga iba-ibang klaseng grupo na hinahawakan. Pero sa ang Panginoon Jesus, ilang tao lang ang mga sumunod sa Kanya? Mga 200, 300. Tapos pinako pa siya sa krus ng Kalbaryo. Yun po ang pinapakita ng Panginoon, na ang kanyang kalakasan ay sa paningin ng tao, kahinaan. At ito rin po yung sa experience ni Apostol Pablo. Dito po sa 2 Corinthians chapter 12, na sa halip ng kagandahan ng experience niya sa revelations, sa visions, ay talino, napapakita ng talino ng Panginoon na pwede niyang ipagmalaki sa mga tao. Pwede niyang gamitin ito para ma-convince ang mga tao. Pero hindi. Ang pinakita pa ng Panginoon, ang kanyang biyaya. Ang biyaya ng Panginoon sa paraan ng paghihirap ni Apostol Pablo, which is ang thorn in the flesh or yung tinik sa laman. Ngayon, ano po yung tinik sa laman?
Pag titignan po natin sa kaunang sa ikaunang chapter, sa previous chapter, in chapter 11, doon po niya i-describe yung mga pinaghirapan niya. Dinescribe po niya dito sa 2 Corinthians chapter 11 kung gaano siya pinaglatigo, gaano siya binugbog, ilang beses siyang ikinulong sa kulungan, naka-experience siya ng taggutom, naka-experience siya ng walang tulog, na pinagnakawan siya, na walang pagkain. Ito po ang kanyang tinik sa laman. At sinabi po ni Apostol Pablo later sa 2 Corinthians chapter 12 verse 8 na 3 beses siya nanalangin sa Panginoon tungkol dito na sana matanggal na yung ganitong paghihirap. Pero ang sagot ng Panginoon, imbis na pagbigyan ang Apostol Pablo, sabi niya, "My grace is sufficient for you." Sapat ang kanyang biyaya. Pag sinabi pong sapat, ibig sabihin, wala na po tayong ibang kinakailangan. Sa mata natin, sa pananaw natin, sa pakiramdam natin, maaaring meron tayong mga kinakailangan na iba pa bukod sa biyaya ng Panginoon. Pero sa katuruan ng Panginoon, ang kanyang biyaya ay sapat sa atin. Pag sa mga karamihan po, iisipin nila, ang kailangan lang nila sa buhay, meron trabaho, or meron negosyo, meron magandang pamilya, mga anak ay nag-aaral sa mga magagandang paaralan, okay na. Kahit hindi sila private school, public school, okay lang. Ang importante, may mga nakakain araw-araw, may trabaho ako na hindi mawawala, may church ako tuwing linggo, uma-attend din ako ng prayer meeting, sapat na ito. At meron din akong mga theological knowledge, okay na ito, masaya na ako. Pero ang pinapakita ng Panginoon kay Apostol Pablo, na ang grasya niya o ang biyaya niya ay hindi sa mga ito. Ang biyaya niya ay nandun sa kahinaan ng tao. O katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, sa kanyang weakness. Yung mga dinescribe niyang weakness dun po sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10. For the sake of Christ then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. Doon po ang nagre-revolve ang biyaya ng Panginoon. Pag sa mga ibang tao, ang pananaw nila sa biyaya ay doon sa araw-araw na may nakakain, na meron silang pera, meron silang lakas. Pag may pera, meron silang power maka-decide whether bibili or hindi bibili, magtatayo ng negosyo o hindi, magkukuha ng mga tao o hindi, magtatayo ng bahay o hindi. Meron silang power of decision. Pero pag wala kang itong mga to, paano ka kikilos? Paano ka makakagawa ng desisyon? Paano mo masasabi sa mga anak mo, sa susunod na taon, okay pa tayo? Paano natin masasabi sa sarili nating asawa, sa susunod na taon, okay pa tayo? Sa mga mahal natin sa buhay, paano natin sasabihin yun? Pero ang pinapakita ng Panginoon, na lahat ito ay galing sa Kanya. At ipapakita niya mula sa ating kahinaan. Magbibigay siya ng mga kahinaan, katulad ng mga binigay niya kay Apostol Pablo. Ilang beses siyang nilatigo, ilang beses siyang ikinulong, ilang beses siyang pinagnakawan, ilang beses siyang pinagdaan sa mga iba-ibang hirap, na para sabihin na wala ng pag-asa, na ang pinaka
pinaka-objective niya, which is to spread the gospel of Christ, hindi mangyayari. Pero hindi po. Ang sabi po ni Apostol sa Philippians chapter 1, sabi niya dito, I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel, so that it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ. Nagsusulat po si Apostol Pablo dito habang nasa kulungan. Pag sa mga iba po, iisipin nila, ay wala na akong pag-asa. Nasa kulungan na ako. Pero ang sinasabi ng Apostol Pablo, hindi po ganun. Dito pa lalong na-advance ang gospel. At on the side note, although hindi naman niya binanggit ito, pero karamihan ng mga sulat niya ay ginawa niya habang nasa kulungan siya. Ngayon, isipin ninyo, paano kung hindi siya nakakulong? Magagawa ba niya ang kanyang mga sulat? Magagawa ba niya ang Romans, 1st and 2nd Corinthians, Ephesians, Thessalonians, Philippians? Masusulat ba niya itong mga to? Yung 1st and 2nd Timothy, yung Titus? At majority ng New Testament na nakasulat ay galing sa kanya, na nakabenefit ang churches throughout history. At paano nagawa ni Apostol Pablo ito? Simple lamang. Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Ang power ni Kristo ay mananatili kay Apostol Pablo. Hindi ang kanyang revelation, ang kanyang experience, ang kanyang talino, ang kanyang zealousness. Hindi po. Ang power ni Kristo. Or sa Tagalog, ang kapangyarihan ni Kristo ay mananatili sa akin. At pagtitignan natin throughout church history, totoo nga, nanatili talaga ang kapangyarihan ni Kristo kay Apostol Pablo, na ang kanyang sulat ay nasama sa Biblia at maraming libo-libong, milyon-milyon mga iglesia throughout the whole world nakabenefit sa mga doctrine na sinulat ni Apostol Pablo. Kaya ang pinapakita po ni Apostol Pablo dito, hindi sa dami ng revelation or dami ng inspiration or dami ng talino na pinapakita ng Panginoon sa atin na pwedeng ma-determine yung ministry natin o yung buhay natin bilang Kristiyano. Hindi. Ang pinapakita niya na yung kabaliktaran, ang ating kahinaan, ang ating pagsunod kay Jesucristo. Kaya ang sabi niya sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10, For the sake of Christ then, I am content with weaknesses. Take note, hindi niya sinabi, I am content with my knowledge, with the surpassing greatness of revelation that I had, or with the blessings that I had. Hindi niya sinabi yun. Sinabi niya, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. Dahil sa kahinaan ni Apostol Pablo, lalo siyang umasa sa kapangyarihan ni Kristo. Kaya sabi niya, so that the power of Christ may rest upon me. Alam ba ni Apostol Pablo na ang kanyang sulat ay kakalat sa mga churches worldwide? Whether alam niya or hindi, ang kahalagaan dito, yung kanyang pag-asa or pagdepende sa kapangyarihan ng Panginoon Jesucristo. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya, kung mamamatay siya, or kung sa buhay niya ay makikita niya si Jesucristo sa pagsundo ni Kristo sa kanyang iglesia. Hindi niya alam.
Pero ang isang bagay lang ang alam niya, na magdepende sa kapangyarihan ni Kristo. At si Kristo nga, ang siya nga na nag-build ng kanyang church. Hindi po yung talino, hindi po yung galing ni Apostol Pablo, yung dami niyang kaalamanan sa Biblia, pero dahil po sa lakas ng Panginoon at mangyayari, magiging perfecto ang kalakasan o kapangyarihan ng Panginoon sa ating kahinaan. Tayo ba ay may nararanasan ng rejection sa opisina, sa mga kaibigan, dahil tayo po ay nanampalataya, o sa ating mga pamilya? Meron po tayong mga na-experience na depression dahil sa mga ganitong klaseng rejection na iniisip natin, kapag ako ay na-reject ng aking kapamilya, ng aking kaibigan, paano ko ma-share ang gospel sa kanila? Paano ako magiging masunurin na Kristiyano? Or paano ako magiging tunay na disipulo ni Jesus? Kaibigan, hindi po yun plano natin ang masusunod. Ang plano ng Panginoon, ang trabaho po natin ay sumunod sa Kanya. Hindi po mag-imbento ng mga diskarte or strategy kung paano ma-win yung mga tao. Hindi po, ang sa pagsunod kay Kristo. Kaya pag meron po tayong nararanasan na ganon, ay hindi po natin alam anong mangyayari. Kung meron bang makikinig sa atin, kung meron bang makakakita ng ating testimony, hindi po natin alam. Basta ang sa atin ay susunod tayo kay Kristo. Katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo, na hindi siya magiging depende sa kanyang talino o sa kanyang revelation, pero magiging depende siya sa kapangyarihan ni Kristo. So for the sake of Christ, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Ang paglalago po ng isang church ay hindi po depende sa ating galing, sa ating talento, o sa ating lakas. Dahil kapag iyon ang inuuna natin, paano tayo magdedepende sa kapangyarihan ni Kristo? Samantalang ang sinasabi ni Apostol Pablo, nasa pag-realize ng ating kahinaan, doon tayo magdedepende sa kapangyarihan ni Kristo. Maraming salamat po muli sa pagpakinig. Itong konting sandaling pag-aaral natin mula dito sa Manatili kay Kristo. Ito po ang inyong host, si Warren Chua. Pwede po ninyo akong bisitahan sa aking blog site, wcchua.wordpress.com wcchua.wordpress.com. Maraming salamat po muli. God bless you all.